Nandito tayo ngayon para mangaral, okay? Sa mga bago pa lang na magsisimula dyan, na magiging magulang, magiging mga parents, you know, kasi marami akong nababasa tungkol doon sa, ang dami nilang mag-aanak ako ng marami para may mag-alaga sa akin pagtanda ko. Wala namang masama kung alagaan tayo ng mga anak natin, you know. Ako, I don't mind kung alagaan ako ng anak ko, pero sa isip ko na tama ba yun? Tama ba yun na ipaobliga ko sa anak ko yung buhay ko, yung pag-aalaga ko? Sa akin, okey lang kung alagaan niya ako dahil ginusto niya or inoffer niya or dahil available siya, dahil nandiyan siya sa buhay ko ngayon, you know, walang problema sa akin yun. Kasi, kung, anong tawag dito, wala pa naman siyang trabaho or hindi pa siya nagtatrabaho, sure, nandiyan siya, you know, at bumibisita din siya, you know, walang problema. Pero yung sasabihin mo na idedepende ko yung buong buhay ko sa anak ko, 100%, ang hirap nun, ayaw ko nun, you know. Kaya mas maganda itong masasabi ko sa inyo, kaysa asahan ninyo yung mga anak ninyo na, oh, mag-aanak ako ng marami para may mag-alaga sa akin. Mas maganda, mag-ipon kayo. Maghanda kayo ng sarili nyong pera dahil yun ang mas madali. Sabi ko sa inyo, mas madali kapag yun ay naihanda ninyo sa sarili ninyo. Kapag may sarili kayong pera, sarili kayong ipon, sariling retirement, napakalaki ng tulong noon para sa inyo pag tumanda na kayo. Hindi mababurden yung mga anak ninyo, okay? At kahit pa paano, kahit sabihin na natin na tulungan tayo ng mga anak natin dahil sa kagustuhan nila yun, hindi dahil sa, anong tawag dito? Dahil yun yung idinemand mo sa kanya or dahil yun ang gusto mo sa kanya, yung pinaobliga mo na sa kanya yung buong buhay mo. Pati kaperahan mo, inobliga mo na rin yung lahat ng mga gasusin mo para sana sa sayo, sa sarili mong buhay is, iniasa mo na rin sa anak mo. Napakahirap nung ganong sitwasyon, okay? Lalo na kung yung anak mo, okay, na number one, okay, nahihirapan din sa buhay niya. Hindi rin naging successful sa sarili niyang buhay. May mga sariling pamilya, may sariling mga anak, may sariling pamilyang binubuhay, and hindi rin magkaigi sa kanilang kinikita. Tapos ikaw ay hindi ka rin nakapaghanda ng para sa sarili mo. Alam mong mangyayari, mas lalo kang mahihirapan nun. Kasi syempre, iaasa mo yung pera mo manggagaling sa anak mo. Tapos yung anak mo ay kinukulang din sa pera. So, pare-pareho kayong mahihirapan. Kaya dapat bilang magulang, napaghandaan mo yun nung panahon ng kabataan mo. Dapat yun ang inuna mong isinicure, okay? Dapat yun ang inuna mong inihanda. Nagtrabaho ka, nag-ipon, sinikap mong makaipon talaga, at sinikap mo rin paglaanan yung retirement mo para pagdating ng panahon na tumigil ka na sa pagtatrabaho is magagawa mo pa rin sustentuhan yung sarili mo. Hindi mo kailangang umasa sa mga anak mo, hindi mo kailangang manghingi ng pera sa anak mo, hindi mo kailangang itawag pa sa anak mo na, oh anak, wala na akong pambayad sa kuryente, padala mo ako ng pera. Napakahirap nun, di ba? Para sa akin, napakahirap nung ganong sitwasyon. Ako ayoko ng ganong sitwasyon. Okay? Kasi una sa lahat, ito yung naisip ko kung bakit. Okay, halimbawa, yung anak ko ay nanirahan sa ibang bansa. Halimbawa lang, nag-i-struggle din siya doon. Okay, nagsisimula pa lang din siya sa buhay niya. Hindi mo alam kung hanggang kailan siya makakabangon, makaka-recover. Hindi mo alam yung pinagdaraanan niya doon. Yung pala, yung napuntahan niyang lugar is, nagbabayad din siya. Alam mo, sabi ko sa inyo kung lalo na kung mapupunta kayo sa parting Europe, at hindi ko pa alam kung saan yung mga parting ibang bansa na nagbabayad ka ng sarili mong bahay. Naupa ka ng sarili mong bahay. Nagbabayad ka ng sarili mong tubig, kuryente, ilaw, wifi. So, si anak doon ay nakikipaglaban din sa buhay niya. Okay? Halimbawa, si anak mo ay minimum wage earner lang din doon sa bansang napuntahan niya. Tapos, pagdating niya pala doon sa ibang bansa is, hindi pala sagot ang pabahay, pakain, pakuryente, patubig, pa-wifi, lahat yun ay kanya. Isipin mo, yung anak mo may binabayaran din doon. Napakahirap nun para sa kanya, tapos para sa'yo. Tapos ikaw hindi mo na ihanda yung sarili mo. Tapos sa kanya mo din iaasa yung pambili ng araw na pambili ng gamot, pang buwan na monthly na bayad ng tubig, ng kuryente, ng tubig, ng upa sa bahay. Napakahirap. Magiging dalawa-dalawa yung kanyang obligasyon. Magiging dalawa-dalawa yung kanyang gastusin, okay? Lalo na ang sinasabi ko is kung siya ay nag-i-struggle din doon financially, okay?
Walang problema kung yung anak mo is nakita mo na, 100% hindi pala siya nahihirapan doon sa bansang pinuntahan niya. Hindi siya minimum wage earner. Kumikita siya ng sobra-sobra at sapat pa sa kanya. Kaya okay lang na padalhan si magulang ng pera. Pero kung hindi, yun ang mahirap. Kaya nga ako talagang na-discover ko sa sarili na ihanda ko yung buhay ko, yung sarili ko. Kasi ayaw kong iasa ang buong buhay ko sa anak ko. Lalo na pagdating sa mga kagastusan, okay? Dahil alam ko pag nagkasakit ka is magastos talaga, okay? Kaya ako ay natutuwa dahil nagawa ko yun sa sarili ko, okay? Naihanda ko yung kaperahan ko, naihanda ko rin yung aking alam mo yun, yung kaperahan. Kaya kahit nagkakasakit ako, nadadala ko pa rin yung sarili ko sa ospital. Kahit nga solo ako, napupunta ko yung sarili ko sa ospital. Kahapon, sabi ko nagpadala ako sa ospital, at least kahit man lang tinulungan niya ako, sinamahan niya ako sa pagda-drive doon. Hindi niya kinailangang magbayad noong aking health cost. Ako nagbayad noon. Yun, binayaran ko yun. Hindi niya kailangang problemahin ang pambayad noon. See? Ang sarap sa pakiramdam ng gano'n na hindi na poproblemahin ng anak ko yung pambayad sa aking medical, dahil meron akong pambayad na akin. Yun ang gusto kong ipahiwatig na mas madali yung meron kang sarili mong ipon, sarili mong pera. Kung bigyan ka man ng mga anak mo din, that's good. Kung tulungan ka man ng mga anak mo din, that's good. Kung alagaan ka man ng mga anak mo din, that's good, Sabi ko nga, ang mga anak, talagang makikinam talaga sa mga anak. Kapag aalagaan ka nila, hindi mo sila kailangang obligahin. Kagaya ng anak ko, nakita ko yun kahapon sa kanya, na alam mo yun, na walang problema sa kanya kahit tulungan ako. Yun, naiibalik niya sa ganung paraan ng pagtulong sa akin. Yun, pagkalinga sa akin, pag-aalaga sa akin kahapon. Ayoko naman talaga na magpahatid sa kanya. Ang plano ko kung wala siya, at ang plano ko hintayin na lang na humupa yung pagkahilo ko at dalhin yung sarili ko sa ospital. Pero talagang hindi humuhupa. Or kung wala ang anak ko, ang naisip kong gawin is tumawag na lang ng ambulance. Kaya lang nandito naman siya at sabi ko nga, wala naman siyang trabaho pa. Okay lang na humingi ako ng tulong sa kanya, kumbaga. Kaya humingi ako ng tulong sa kanya, nagpadala ako sa ospital. So ang dali kapag ikaw ay merong sarili mong pera, hindi ka mamumroblema, sabi ko nga, na bayaran ko yung medical health ko at hindi ako nanghingi ng pera sa anak ko or naghintay sa anak ko na siya pang magbayad noon. So, yun ang kagandahan. Itong masasabi ko sa inyo, kapag naihanda nyo yung ipon nyo, yung kaperahan nyo, yung retirement nyo, pagdating ng panahon, pwede kayong mamili ng buhay na gusto nyo. Pwede kayong mamuhay na sa sarili nyong tahanan. Hindi nyo kailangan tumira sa home for the age, okay? Unless kung nandito kayo sa Amerika at kayo talagang mahinang-mahina na, at hindi na kayo talaga kayang alagaan, hindi nyo na kayang alagaan talaga yung sarili ninyo, then doon na mapipilitan na dalhin ka sa nursing home. Pero kung ang gusto mo ay ayaw mo talaga sa nursing home, ikaw pa rin ang masusunod noon kung ayaw mong magpadala sa nursing home. Depende talaga sa sitwasyon. Kung ikaw ay talagang wala nang kakayahan na alagaan ang sarili mo, wala nang kakayahan na makakilos, makatayo, makalakad, makausap, makarinig, may matinding karamdaman, matinding sakit, at kailangan na talaga ng tulong mula sa mga doctors, ganyan, nurses, then yun talaga yung dinadala na sa mga nursing home, okay? Or, you have other options too, okay? Kung ikaw ay may pera na sarili mo, hindi mo rin naman kailangan pumunta ng nursing home. Meron ka na rin sarili mong bahay, pwede ka manatili sa sarili mong bahay, okay? Pwede kang mag-hire na lamang ng sarili mong nurse na pupunta sa iyo sa bahay mo, umaga or hanggang hapon. Merong magkakaibang shift yan. May pang umaga at may pang gabi na nurse na pupunta sa bahay ninyo. Ganun ang ginagawa dito ng mga magulang na iba, okay? Yung mga hindi na kayang alagaan ng kanilang mga sarili at yung mga taong ayaw nilang pumunta sa nursing home. Hindi mo kailangang pumunta sa nursing home, okay? Kung may pera kayo na makakatulong sa iyo upang mag-hire ka ng nurse na mag-aalaga sa iyo papunta sa bahay mo, hindi mo kailangang obligahin yung anak mo, okay? Yung anak mo ay makapagpatuloy pa rin sa buhay niya, makapagtrabaho pa rin ng kanila, patuloy pa rin sa kanilang mga buhay. Hindi sila matatali sa pag-aalaga sa iyo. Okay? Wala din namang masama kung alagaan ka. Kasi yung sabi ko nga, yung bang mga anak dito, inaalagaan pa rin yung mga magulang nila kahit na meron ng mga nurse na napunta sa bahay nila. Or
yung iba ay kahit nasa nursing home age pa, is pinupuntahan pa rin ng mga anak nila yung mga magulang nila, okay? Pero ako, itong masasabi ko sa inyo, yung mga nag-aalala na kinakatakot nila is, "Oh, baka ako'y kailangang pumunta ng nursing home or baka kailangan kong dalhin ang anak ko sa nursing home." Huwag kang pumayag na dalhin ka sa nursing home ng anak mo. Kung meron kang sariling bahay, bahay mo yun, ikaw ang masusunod. Kung may sarili kang pera, pera mo, ikaw ang masusunod, okay? Nasa will mo yun kung ang gusto mo ay manatili sa bahay mo. And kung may pera ka, sabi ko nga, pwede kang mag-hire ng nurse na siyang mag-aalaga para sa iyo. Dahil para yung anak mo is makapagsimula pa rin ang buhay niya, makapagtrabaho pa rin at makapagpuno ng sarili niyang buhay, makapag-build up sa sarili niyang buhay. Ako, yun ang dahilan ko kung bakit ako'y nagtatrabaho pa rin at nag-iipon at naglalaan para sa retirement ko. Dahil gusto kong 'pag tumanda ako ay matustusan ko pa rin ang pangangailangan ko nang hindi ko kakailanganang hingin sa anak ko ang mga kailangan ko. Kaya ngayon ramdam ko na yun, 40 pa lamang ako ha, eto na tumatanda na ako. Nararamdaman ko na unti-unti ng yung katawan ko is pumupunta na sa gano'n, pero 'wag naman sanang manatili ng gano'n. Pinipilit ko pa rin at kinakaya ko pa rin na makapamuhay ng malakas pa rin, okay? Yun. Pero at least sa pagdating ng panahon na yun ay hindi ako mahihirapan, hindi rin mahihirapan ang anak ko sa akin. Dahil sisiguraduhin ko na 'pag dumating yung panahon na tumanda na ako is masusustentuhan ko pa rin ang sarili ko. At kung ang anak ko ay kasi ang plano ng anak ko ngayon nag-iba na, eh. Kung nung bata pa siya gusto niyang tumira sa ibang bansa, ngayon ang gusto na niya ay mas malapit sa amin. Gusto niyang humanap ng apartment na mas malapit sa amin para daw mas madali niya akong mapupuntahan dito sa amin or mas madali na mapuntahan ko din sila. Yun ang gusto ng anak ko. Dahil ang anak ko ay makimagulang din. Pansin ko yun sa kanya, makimagulang din siya. Hindi ko sinabi sa anak ko na ako'y alagaan mo pagdating ng panahon. Ikaw mag-aalaga sa akin, ikaw ang magpapatuloy sa akin na sustentuhan ako pag dumating ang panahon na tumanda na ako. Hindi ko sinabi sa anak ko yun. Pero natutuwa ako sa ganitong paraan na natutulungan niya pa rin ako na yun nga madala ako sa ospital. Na-appreciate ko yun dahil nakita ko ang pagmamahal ng anak ko sa akin na walang problema sa kanya kahit tulungan niya ako. Pero siyempre hindi ko pa rin siya pipigilan na ah, yung bumuo ng sarili niyang buhay, na gumawa ng sarili niyang buhay. Sabi ko sa anak ko, humayo ka, pumunta ka sa kung saan mang lugar na merong trabaho kahit malayo pa yan, yun ang puntahan mo. Bumuo ka ng sarili mong buhay. Mag-build up ka ng sarili mong career, ng sarili mong buhay, ng sarili mong pera, sarili mong retirement. Yan ang bubuuin mo. Huwag mo kaming alalahanin dito dahil ako, malakas pa naman ako, 40 pa lang naman ako eh. Yun. Kaya sabi ko, at yun nga, hindi naman niya ako kailangang intindihin dahil alam naman ng anak ko yun na ako ay marunong sa sarili ko. Marunong din sa, hindi niya ako pinoproblema pagdating sa pera dahil alam niyang kaya ko. Yun. And wala yun sa anak ko. Sabi niya, "Oh, sige mama, yun ang gagawin ko." So yun, nakikinig ang anak ko. Pero syempre at the same time nag-aalala din siya sa akin. Pero maganda ay hindi naman kalayuan yung titirahan niya kumbaga at saka darating din naman ang panahon na lilipat din siya dito malapit sa amin. Yun, sabi ng anak ko, yun nga, alam ko naman na kahit paano matatakbuhan ko siya, yun. Pero ito masasabi ko sa inyo na dapat kayo bilang mga magulang na magsisimula pa lang is dapat iwasan natin na umasa sa mga anak natin. Umasa ng kaperahan sa mga anak natin, lalo na kung tingnan mo yung sitwasyon, kung yung anak mo ay nahihirapan din sa pera. Pero may ibang mga anak na hindi pinapakita yung paghihirap nila sa pera. Hindi nila pinapaalam sa magulang nila kung nahihirapan sila sa pera, ganyan-ganyan. Sinasarili nila, yun ang mahirap doon. Dahil nga sa sobrang pagmamahal nila doon sa family members nila, nakakalimutan na nila yung sarili nila na maglaan ng boundaries para sa sarili nila. Okay? Pero ako, pag hindi ko kaya, hindi ko talaga kaya. Hindi mo pwedeng akuin lahat, okay? Yun. Kaya yun ang sinasabi ko, yun ang nilaan ko sa sarili ko. Sabi ko, ihahanda ko talaga yung sarili kong buhay. At ngayon ay masasabi ko na talagang nakikita ko na malaki talaga na itulong noon dahil sabi ko nga, gagawa ko ang lahat ng mga kailangan kong gawin sa buhay ko. Nabibili ko. Yun ang kagandahan na meron kang sarili mong pera, okay? Sarili mong retirement. Nagagawa mong tustusan ang pangangailangan mo. Nagagawa mong bilhin lahat ng kailangan mo sa buhay. Nagagawa mong bilhin kahit gamot.
nagagawa mong ipa-check up yung sarili mo kahit mag-isa ka lamang, or nagagawa mong ipa-check up yung sarili mo, bayaran yung medical bills mo mula sa sarili mong pera. Hindi mo kailanganing hingin sa anak mo. Yun ang kagandahan na nagawa ko talagang maihanda yung sarili ko. Dahil kung hindi ko yun naihanda, malamang kung hindi ako hihingi sa anak ko, ayaw kong mangyari yun sa akin. Kaya sabi ko kailangang ihanda ko yun sa sarili ko. At ngayon, unti-unti ko nang nararamdaman yun na meron akong freedom, meron akong kalayaan na magawa lahat ng mga bagay na gusto ko dahil meron akong sarili kong pera, you know. Meron ding healthcare, kaya sa awa ng Diyos ay hindi ako nahihirapan at hindi rin nahihirapan ang anak ko. So yun ang dahilan kung bakit kailangan nating huwag umasa sa ibang tao. At yun ang dahilan kung bakit kailangan nating ihanda yung sarili nating kapirahang buhay para magkaroon pa rin tayo ng mga desisyon para sa sarili natin, okay? Makapamili ng buhay na gusto natin. Sabi ko nga, kapag may sarili kang pera, sarili kang bahay, sariling retirement, hindi mo kailangan sundin yung mga anak mo, lalo na kung malakas ka pa. Lalo na kung ikaw ay may kakayahan pa para mabuhay ng sayo, mag-isip ng sayo, makatayo ng sayo. Hindi porket ikaw ay 65 na, dadalhin ka na ng anak mo sa nursing home. No, hindi ka niya kailangan dalhin sa nursing home. Kung bahay mo yun, tapos silang nasusunod sa bahay mo, hindi pwede. Dapat sila na lang paalisin mo, tapos ikaw manatili dun sa bahay, di ba? Kung hindi rin lang nila kayo kayang alagaan. Sarili mong bahay yun, ikaw masusunod. Ang gawin mo kung may pera ka, may sarili kang pera, sariling retirement, yung mga anak mo, sabihin mo, sige, kayo na lang ang umalis. Kayo ang pumunta at umuwi ng sa inyo, pumunta sa sarili nyong tahanan, dito ako sa bahay ko. Mananatili ako dito sa bahay ko, mag-hire na lang ako ng nurse. Hindi nyo kailangang intindihin, lalong hindi nyo kailangang dalhin sa nursing home. Okay? Kung dadalhin nyo rin lang ako sa nursing home, ay wag na. Pero kung wala ka ng kakayahan at hindi mo na kaya mag-isip talaga para sa sarili mo, yun na talaga yung time na kailangan kang dalhin sa nursing home. Pero ako hanggat maaari, hopefully ayoko mangyari sa akin yun. I mean, wala din namang masama na pumunta sa nursing home. Pero alam nyo, ang pagpunta sa nursing home, may bayad din yan, lalo na dito sa Amerika. Para ka ding nangupahan ng bahay mo. Eh di, why not? Natumira ka na lang sa bahay mo, di ba? Ganun din. At least, ang babayaran mo na lang is yung nurse na pupunta sa'yo. Kesa doon ka pa tumira sa nursing home. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo may mga kasama sa buhay, then it's up to you din. Wala din namang masama kung mag-nursing home ka. Kasi sa nursing home, meron ka mga kasama doon, makakausap, mga kaibigan. But, ito yung tatandaan nyo, wala kayong kalayaan doon. Dahil lahat ng kilos at galawin nyo doon ay may oras. Pati pagtulog nyo, paggising nyo, pati activities nyo, lahat yun ay may oras. So, yun ba ang gusto nyo? Ako ayoko. Unless sabi ko nga at wala na talagang kakayahan, wala na akong choice, diba? So, hanggang dito na lang ang masasabi ko. Kaya talagang sabi ko sa inyo, ihanda ang pag-iipon at ang retirement. Alright, bye!